Eto daw pong si Brigadier General Jean Fajardo Chupina bilang PNP spokesperson. Ayon daw po kay Nartates. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman galing sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito, hindi na magsisilbing Philippine National Police PNP spokesperson si Brigadier General Jean Fajardo bagaman wala pang official order ayon kay PNP officer in charge, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nitong Miyerkules kasunod dito ng pagkakatalaga kay Nartates matapos marilib sa pwesto si General Nicolas Torre III. Sabi pa dito, ayon sa PNP OIC, kinukonsidera niya na si Brigadier General Randolph Tuano na maging tagapagsalita bilang ito naman ang hepe ng PNP, Public Information Office or PIO. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, in my personal opinion, karapatan naman ni Nartates na magtalaga ng kanyang spokesperson mga kababayan dahil nga siya yung OIC ng Philippine National Police dahil nga na-relieve sa pwesto etong si General Torre. Pero sa aking palagay, eto pong si Brigadier General Jean Fajardo, napakagaling na po niyan. 'Di ba alam naman po natin mga kababayan kung paano niyan pinaglaban ang integridad ng Philippine National Police, kung paano nila ibinalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating mga kapulisan. At talagang kapag may mabibigat na katanungan kay Brigadier General Jean Fajardo, nasasagot po niya agad. Ngayon, kung yung magiging tagapagsalita ng PNP, hindi kasing galing ni Brigadier General Jean Fajardo, ano na lang ang mangyayari sa departamento ng PNP. Di ba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, giit niya posibleng pag-isahin na lamang ang tagapagsalita ng PNP chief at PNP, PIO, Public Information Office, nandiyan na sa kanila. Lahat yon. All of the repository of reports na andiyan sa kanya and hihimay niya yon. So, that it will be ready to public. So, bakit meron na tayong hiwalay na spokesperson sa ad nitong si Nartates? Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, nakakapanghinayang lang. Kasi alam naman po natin kung gaano kagaling ito pong si Jean Fajardo. Tapos ganito pa yung mangyayari mga kababayan na tatanggalin siya bilang spokesperson ng PNP. Pero gaya nga ng sabi ko, karapatan naman po ni Nartates na magdesisyon po ng ganyan kasi siya po yung OIC ng Philippine National Police. Pero gaya nga din ng sabi mga kababayan at paalala ni Senator Ping Lacson, mabigat na hamon ang haharapin ni Nartates bilang officer in charge ng PNP. Bakit daw? Ito, basahin po natin. Ayon po mga kababayan, yan. Ayon po kay Senator Ping Lacson sa isang radio interview, mabigat ang hamon na haharapin ni Philippine National Police, PNP, officer in charge, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., lalo na't may mga katanungang bumabalot sa pag-alis sa kanyang pinalitan na si General Nicolas Torre III. Ito ay sinabi ng ni Senador Panfilo Lacson, nagsilbing PNP chief mula 1999 hanggang 2001. Dahil nakuha ni Torre ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng mga pulisiya gaya ng 5-minute response time rule para sa mga pulis. Malaking challenge din kay General Nartates, napakalaking sapatos na ipil niya. Pahayag ni Lacson sa panayam sa radyo. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, ilang buwan pa lang si General Torre na nagiging PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Halos nasa 2 buwan pa lang at kalahati etong si General Torre. Pero naibalik niya ng ganun kadali yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating mga kapulisan sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawang trabaho na talagang nakikita at nararamdaman ng mga kababayang Pilipino po natin. So hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit ganito na lamang katindi yung pagsuporta po nila kay General Torre. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, believe at hanga ako sa kakayanan ni General Torre kasi naibalik niya yung integridad at tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating mga kapulisan nung siya ang naging PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito, sabi ko,
Yan ang kailangan. Hinahanap ninyo. Mission-oriented na pag inutusan talagang ibabangga ang katawan niya for the accomplishment of the mission. Magandang attitude. Dagdag niya na ang tinutukoy, eto pong si General Torre. Gayun pa man, sinabi ni Lacson na may mga tanong sa likod ng pagkakarelib kay Torre. Na aniya, maaari maiwasan kung magkakaroon lamang ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o eto pong NAPOLCOM. Aniya, ang alam ng publiko ay isa sa mga dahilan ng pagkakarelib kay Torre ay ang hindi nito pagsunod sa direktiba ng NAPOLCOM. Nabawiin ang kanyang kautusan sa pag-reshuffle ng senior police official kabilang ang mga miyembro ng PNP Command Group. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Sabi pa dito, nauna nang binanggit ni Lacson na maaaring lumagpas si Torre sa kanyang kapangyarihan na i-reshuffle nito ang mga miyembro ng command group. Pero gaya nga ng sabi ko ulit sa inyo mga kababayan, yung nangyari po dyan in my personal opinion, siguro parte nung sinasabi na loyalty check. Ano po, at doon napatunayan ni General Torre kung gaano katapat itong si Nartates. So ngayon, kung matatandaan nyo din, bago din naman palitan, etong si General Torre, tinatanong din yan siguro ng presidente kung sino ba yung napupusuan niya at pwedeng pumalit sa kanya. At possible na ang napili din niya mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Nartates. Yan po ay personal na obserbasyon po natin hinggil po sa nangyayaring issue na ito. Ano po, so sabi pa dito, di pa natin alam ang nasa likod ng istorya behind the scene. Hindi tayo privy doon, ani ni Lacson. Ang nakita kong pagkakamali, kung maituturing na pagkakamali ni General Torre, dapat nag-reverse ng NAPOLCOM, nag-communicate siya. Or in the first place, bago niya nirelieve si Nartates, dapat sana nakitao po muna daw siya, etong si General Torre. Sinabi rin ni Lacson na matapos ang pagkakarelieve kay Torre at pagpapalit ni Nartates, may mga pangangailangan muling respetuhin ang PNP law upang kung ang isang PNP chief ay matanggal sa pwesto, siya ay otomatikong magre-retiro mga kababayan. Pero sa sitwasyon po ni General Torre at saka ni Nartates, si General Torre mga kababayan ay mananatili na PNP na may 4-star at ito pong si Nartates ay mananatiling OIC ng Philippine National Police. Hindi po siya basta-basta makakaupo bilang PNP chief mga kababayan kasi nga hindi naman po pwede na dalawa sila na may 4-star. So ang mangyayari dyan, si Nartates ay OIC na may 3-star lamang. Ano po? Anyway, ngayon mga kababayan, kung iisipin po natin itong mga bagay-bagay na ito, talagang marami talaga ang katanungan ng nasa likod ng pagkakasiba kay General Torre sa kanyang pwesto. Pero bagamat ganun pa man, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo na magtiwala po tayo sa naging desisyon ng presidente dahil hindi naman po basta-basta magdidesisyon si PBBM kung hindi niya po ito pinag-aralan at kung wala siyang plano o balak na paglalagyan nito pong si General Torre. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano pong masasabi ninyo hinggil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo hinggil po sa topic na yan na hinimay-himay po natin at ipinaintindi natin sa mga kababayan Pilipino po natin? Dahil kung tutuusin talaga, marami pa rin sa mga kababayan Pilipino po natin ang masama ang loob mga kababayan dahil po sa mga nangyaring ito. Kahit ako naman din, kung tutuusin mga kababayan, sumama rin ang loob ko nung tinanggal sa pwesto etong si General Torre. Sabi ko nga mga kababayan, nung nabalitaan ko natanggal si General Torre, sayang naman. Kasi sa loob ng 2 buwan at kalahati, ganun kabilis na ibalik ni General Torre yung tiwala ng mga kababayan Pilipino po natin sa ating mga kapulisan. Dahil nga naipakita ni General Torre yung pagmamalasakit sa taong bayan at yung pagpapakita na kahit big fish, kayang-kaya niya pong tugisin mga kababayan basta nagkasala. At alam nyo ba, kahapon habang nasa presscon at nagsasalita itong si Secretary John Vic Remulla, meron lang akong napansin at hindi ko nagustuhan. Ito siguro naman malaya nating sabihin. Kasi unang-una channel naman natin ito mga kababayan. At kung ano yung nakita at napansin po natin, talagang sasabihin ko na hindi ko nagustuhan. Ano yon? Kung matatandaan nyo noong mga panahon
na ang sekretary ng DILG ay eto po mga kababayang si Secretary Abalos. Mapapansin po natin na yung mga high-ranking official ng PNP kapag ka nagsasalita, eto pong si Secretary Abalos, yan po ay nakaupo din sa kanyang tabi. Ibig sabihin, talagang nagpapakita ng pagrespeto yung kahit katabi ni Secretary Abalos, yung mga high-ranking official ng PNP, yun ay pagrespeto ni Secretary Abalos dun sa ating mga kapulisan. Ngayon, parang anong nangyari kasi dito, kung titingnan nyo pong mabuti ito mga kababayan, pinatayo niya ng ilang minuto yung mga high-ranking official dito po sa kanyang likod habang siya ay nagsasalita at nagpapa-interview na parang ang dating sa taong bayan, bossing-bossing yung dating, feeling boss. Di po dapat ganyan. Lalo na at ang mamamayang Pilipino ay nakatingin po sa inyo at kayo ay sinusubaybayan dahil nga kayo ay parte ng gabinete ng presidente. Ang isa pa dito mga kababayan, na kung iisipin po natin na hindi talaga nagustuhan ng taong bayan, kapag ka nga si PBBM nagsasalita, minsan sinasabi pa ng presidente na magsiupo na kayo lahat. Upo po muna kayo, upo. Ngayon mga kababayan, dito habang siya ini-interview, nakatayo lamang itong mga high-ranking official na ito. Sa nagkatala ng ganyan, diba kaya nga sabi ng taong bayan, feeling boss daw eh. Kaya ako mga kababayan talaga, sa totoo lang, yan po yung hindi ko nagustuhan. Kasi hindi siya magandang tingnan para sa akin. Dahil unang-una, dapat ikaw yung secretary ng DILG, dapat ikaw yung unang nagmamahal dun sa mga high-ranking official ng ating mga kapulisan. Dapat kahit papaano man lang, pinalagyan mo man lang ng upuan sa tabi mo. Diba? Kasi biruin nyo, pag si General Torre, pagka itong si Secretary Abalos, katabi niya pa sa kanyang upuan mga kababayan, yung ating mga high-ranking official, kada may interview. Pero dito, talagang hindi ko po nagustuhan yan, pasintabi doon sa mga sumusuporta kay Secretary John Remulla. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo